Ilan po sa mga insidente ng gun violence ang natatala tuwing sumasapit po ang holiday season na kung saan ay ang mga unlicensed o ang hindi po lisensyadong baril ang unang-unang sinisisi sa mga rampant violence na ito. Ano nga ba ang dapat na gawin para maiwasan po ang ganitong insidente? Kaugnay po ito, makakapanayam natin ngayong umaga ang isa pong abogado ng Pro-Gun Philippines, presidente nila na si Ginong Ernesto Tabuhara. Attorney Tabuhara, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you for having me. Opo, kamusta po kayo? Okay lang. Medyo maaga pero okay. Anong ho ba ang pangkaraniwang pambansang almusal ng isang Attorney Tabuhara? Pandesal na rin, tsaka keso. Talaga ha? Kailangan may keso talaga. Medyo malinamnam ng konti. Pag-usapan ho natin yung inyong grupo Pro-Gun. Ano, ha? Bigyan nyo lang ho kami ng maikling background. Although ako alam ko na rin po ito. Nakikita natin, marami na ho mga lumabas tungkol sa Pro-Gun Society, grupo. Ano ho ba ang Pro-Gun? Ang Pro-Gun stands for Peaceful Responsible Owners of Guns. Ang advokasyan ho namin is yung responsable at mapayapang pagmamayari at paggamit ng mga legal na firearms sa mga kamay na civilian. Hindi nyo po inalis yung responsible. Mahalaga po yung, kung ikaw ay may baril, dapat responsable kayo, no? Opo, that is the responsibility ng isang gun owner na maging tama yung paggamit o pag-possess ng kanyang baril, kundi makakasakit siya ng ibang tao. Meron bang mga tao na licensed firearms din, tsaka siya mismo lisensyado pero hindi responsable? Hindi ho may iwasan sa kahit anong grupo yan eh. So, meron tayong mga incidents na licensed gun owners who abuse, no? Meron mga ganun. Although sa statistics ng PNP, dun sa tala nila, no? Less than 1% itong mga crimes committed in the Philippines are crimes used by licensed gun owners. So, ang 99.9% ng krimen na gumagamit ng baril sa Pilipinas ay ginagamit licensed or unlicensed or loose firearms. Pero kapag kang isang tao ba ay meron hong lisensyadong baril at sabi natin, ngayon pa lang, maalala ko lang, ang permit pa lang ngayon, bukod sa baril, dapat yung tao pala may permit din, ano? Opo, bale yung license to possess, sa bahay lang ho yun. Okay. So, you can keep the firearm in your house, pero pag ilalabas mo ito sa bahay, meron second step na mag-a-apply ka ng tinatawag na permit to carry outside of residence. So, ang PNP din na mag-i-issue ng permit na to at mag-screen kung sino itong mga taong na to na nagre-request na magdala ng baril sa labas ng bahay. So, iba pa yung lisensya ng baril, iba rin ho yung tao na ako bilang tao ay may lisensyado ko sa paghawak ng baril o pagdadala ng baril. Opo, kasi ang pagdadala ng baril kasi sa labas ng bahay, iilan lang naman ito sa mga licensed gun owners na may pangangailangan na may threat, no, doon sa buhay nila, mga judges, mga prosecutors, mga taong may nasa media, yung may threat, no? Iilan lang yan. So, siguro I would say 95% ng licensed gun owners ay yung nasa bahay lang yung baril. Well, ano ba ito? Automatic ba na sila ay sabihin automatic ba sila na dapat pwede sila magdala ng baril o dapat i-apply pa rin ito? Ina-apply ho yan and in-screen. That is the most important part. Hindi lang automatic na porque may lisensya ka, bibigyan ka ng authority na magdala ng baril sa labas ng bahay. Meron screening process yan. Fingerprint ka, intelligence background check, titignan kung may kaso ka sa korte, domestic violator ka, yung mga ganun. And then after that, pwede na. Ang binabanggit ko pong automatic, kung ikaw ay judge, media, mga ganyan, no? Na ito ba automatic na dapat pwede silang mag-apply agad o kinakailangan dumaan pa rin sa proseso? Meron ho nakalista doon sa batas natin na RA 10591 na yung threat assessment exemption. So kasama dito yung doon sa nakalista yung mga judges, mga prosecutors, abogado, engineer, media practitioners who are under threat na meron presumption na may pangangailangan sila due to the threat on doon sa profession nila. Sabi naman ng isang grupo, alam niyo naman, kayo po ay Pro-Gun, meron mga gunless society, ang barilan niya talagang ugat niya ng iba't ibang klase ng krimen. Ano ba sagot natin doon? Well, ang sa kanila kasi sweeping statement lang yun. Hindi naman tamang General i-generalize natin na lahat ng gun owners na masasamang tao. No? Actually, sa mga 1.5 million licensed gun owners dito sa Pilipinas, very few ang incident na talagang ginagamit sa pang-aabuso. It's usually the criminals, no? May hawak na unlicensed guns tsaka yung mga loose firearms, terrorists, Abu Sayyaf, NPA, ang talagang gumagawa ng mga krimen. Doon sa mga meron ba tayong pagkasanay? Kung ikaw ay may lisensyadong baril at meron kang permit to carry firearms,
minsan kasi yung bang gigil niyo sa paghawak ng baril, no? Lalo kapag ikaw ay baguhan. Di ba? Ako baguhan. Gusto ko yung pinuputok ang baril, eh, no? Minsan kapag konting may masabi lang sa iyo yung kakilala mo, kaya yung nakasagian mo sa sasakyan, gusto mo hawak agad yung baril, eh. Bakit ito gano'n ang instinct ng isang tao? Yun ba malalabanan natin? Well, ang panlaban ho namin dyan is education. Okay. We have a massive education program dito sa Progan. Sa online namin, no, sa website namin, sa progan.ph. Tsaka dun sa Facebook account namin sa Progan Philippines. No? Okay. At ang dami namin sinusunod na articles dito tungkol sa responsible gun ownership. In fact, the latest article na sinulat ko, siguro mga 1 week ago, was about road rage. No? Okay. Yung paano natin maiwasan to. No? As responsible gun owners, paano natin iwasan yung sitwasyon na mailalagay natin sarili natin doon sa alanganin na we will have to escalate the situation na kailangan maglabas ng baril o gano'n. Ang turo namin talaga dyan is iwas lagi. Iwas lagi. Tsaka pasensya. Pasensya. Dapat pa dumadaan sa anger management ito, may mga hawak ng baril, Attorney? Meron nung psychological test yan. Neurological and psychological test sa lahat ng mga gun owner applicants to determine if they have the proper psychological disposition do sa pagmamayari ng baril. So yung mga loko-loko, yung mga may sira sa ulo, definitely hindi papayagan magmamayari ng baril yan. Pero totoo ba na ang gigil ng isang tao, ito sabi, aywan ko lang kung totoo po ito, Attorney, ang gigil daw ho ng tao sa paghawak ng baril, kapag ka ikaw may barilan niya, iputok mo na lang iputok, doon sa firing range, ubusin mo yung gigil mo para in case na may dumating na pangyayari, hindi yung, sabihin yung isipan mo, hindi yung laging gusto mo, hawak agad ng baril. Tama po ba yung ganong practice daw? Ang pagpupunta sa range kasi parang stress relief na rin yan, di ba? Sa atin, eh. So, nakikita mo naman, we live in a high-paced society, no? Mabilis ang buhay natin. So, karamihan ng mga gun owners din use the time at the firing range to have stress relief, no? Marelyebo yung mga pangangamba sa buhay, no? And but it's a good family sport. Magandang pwede mo isama yung anak mo, asawa mo, and mag-family firing kayo. Pwede naman 'yan. Magandang sport to ito. Meron ko kasi nakita, lalo sa YouTube ngayon, meron pinakabata ata, ng pinakamabilis na baril, no? Kayo ba, pinapractice nyo na yung bata pa lang, turuan ng paghavak ng baril ng isang bata? Depende ho yan sa magulang. Okay. Personally, sa Progan, kami, we require, no, yung pagpuputok ang bata kasama yung magulang. And ako, yung personal ko is dapat 18 ang bata. And then, sa pagbalilisensya, minimum age is 21. Ayun. Pero sabi natin sa YouTube minsan kasi parang kahanga-hanga. Napanood rin ba yun? Meron rin nga. Marami ho. Actually, it's a good thing, no, to start the children early, na turuan sila kung paano yung responsible gun ownership. Kasi meron mga bata sa bahay, eh. And ang pag-iiwas ng yung sakuna sa baril ay tsaka maaksidente ay pag-proper turo doon sa mga bata na ano ba tong baril na to? Ito ba isang nakakasakit na na gamit? Huwag mong hawakan, huwag mong paglalaroan at lagi naka-safe storage yan. Ayun, opo. Meron hong ganyan mga pangyayari. Diliyata, mga balita noong nakaraan, di ba? Isang tatay na although licensed firearms at mayroon sa PTC, pero ang problema, pinakalat-kalat niya yung kanyang baril kung saan-saan. Pagka naglaro yung dalawang bata, nakukuha yung baril, di ba? So dapat tamang education din ho sa mga kasama sa bahay. Ang turo ho namin lagi dito is that especially if you have small children sa bahay, laging naka-lock and key yung baril and then unloaded. Hanggat maaari, ihiwalay yung baril doon sa bala para hindi ma-tamper, no? And pinaka importante din is really to teach the people in your house na meron baril dyan, ito ang magagawa ng baril at dapat you should treat the gun with respect. Meron naman pong iba na sa kagustuhan pong magkaroon ng permit to carry firearms, gumagawa ng sariling threat sa buhay. Di ba? Alam ko, na-experience yan, attorney. Ito ba, paano malalaman natin? Minsan, gumagawa lang ng sariling istorya niya. Kunyari, may threat. Pero hindi naman talagang totoong may threat, kundi gusto lang niya magkaroon ng license firearms at saka permit to carry. Ang threat kasi, threat assessment, in-evaluate ng PNP yan. So, yung mga gawa-gawa na yan, tsaka mga haka-haka na yan, sila rin mag-decide kung totoo o hindi. And ang alam ko sa threat assessment, mayroong requirement dyan sa local police precinct mo na to validate, no? Kung talaga yung threat mo talaga is genuine o yung binabola mo lang yung police. Siguro na-assist naman ng mga law enforcement natin yan, law enforcers. Yes. In fact, sila mismo doon sa batas nakasaad sa kanilang tungkulin na sila ang provide ng threat assessment sa bawat gun owner na a-apply ng permit to carry. Ngayon pong holiday season, tila yata sa record ilang araw pa lamang, mga 6 o 7 na tinamaan ng stray bullet. Sa program group, paano ba tayo makakatulong dito para mabawasan itong bagay na ito? We have always
opposed that problem, no? Itong stray bullets sa New Year na nagpapaputok ng walang bahala yung mga kung sino man yun, no? Among the licensed gun owners and responsible gun owners, very very minimal ang number dito. In fact, this is because of our education campaign, no? Throughout the years, no, itong past 10 years, every year naglalabas kami ng mga articles about please do not fire your guns. Nasa website po namin yan ngayon. Kakasusulat ko lang siguro mga 3 days ago. And the record nung past years kasi mga mahigit 100 yan eh. Ngayon, nung last year, nung 2013, mga ayon sa tala ng PNP, mga 30 to 40 lang eh. So bumaba ng mga 60% yan eh. Ngayon, kasama na dito yung si Stephanie Ella Nicole, yung sa Caloocan. And I was also part of the team which was also commenting on that problem. No? And then sabi ko, it's really an education problem. No? First and foremost, yung mga licensed gun owners, hindi naman talaga kukunti lang sila gumagawa ng gano'n. Usually it's the loose firearms, no? And pati yung mga PNP tsaka militar na rin natin, gano'n yung mga problema. May mga summary dismissal na rin, di ba? Nahuhuli. So, aside from the education, dapat may barangay watchman dito na on New Year's Eve, silang on the ground na titingin talaga kung sino yung mga nag-aabuso ng mga gano'n para mahuli. Sa isang hong maalam, nadidistinggi ba natin kapag kasabay-sabay nagputukan, yung putok ng pangkaraniwang paputok at saka yung putok ng baril? Mahirap po. It's very difficult. Although ako, dahil sanay na ako sa panilig, I can tell, no? I can tell. Meron talaga. And the problem is really worse sa probinsya. You know, yung sa probinsya kasi, pag may celebration, may piyesta, putukan. And I've had a friend, no, na talagang piyesta lang, nakatayo lang siya, tinamaan siya ng bala ng Armalite. Piyesta, hindi man lang New Year. So, it's a problem. And we are addressing this problem do sa education campaign namin na nagre-request kami doon sa mga, lalo na sa mga licensed owners, na please refrain from using your firearms on New Year's Eve. Pero doon sa mga kriminal, doon sa mga Abu Sayyaf, yung mga terrorists, wala tayong control doon. Pero it's a law enforcement problem already. Yun sa pagtama ng stray bullet, makakatulong ba ang inyong grupo na matukoy? Kasi yata sa talaho ng PNP, wala pa tayo sa kasaysayan na yung nahuli, yung nagpaputok ng stray bullet, nahuli, kung sino yung pinanggalingan ng bala ng stray bullet? Meron ho. Actually, in the past years, if you notice, meron mga nahuli kasi may eyewitness. No? Yan ang importante, yung talagang saksi ng pangyayari. Pero kung dadaanan natin doon sa ballistic ng bala, na ititrace natin kung saan galing yung bala, medyo mahirap po eh. Kasi unang-una, dapat may source gun eh. So, dapat makita yung source ng bala at i-compare yun eh. Kung wala tayong source na baril, bala lang ang nasa atin, mahirap po i-compare yan eh. Ako na lang, pinapanalangin ko dyan eh. Yung nagpapaputok ng stray, yung stray bullet, kung sabihin yung walang patumanggap paputok, sana mag-ricochet yung bala, no? Di, may joke nga sa amin na kung gusto mo paputok sa New Year, turo mo na sa sarili mo. Yeah, no? Para at least dinig mo, tapat mo sa tenga mo, no? Ay, nako, masama na lang mag-isip ng masama sa kapwa. Pero anyway, attorney, sa inyong pong pagkakataon, baka makatulong tayo, kumbinsihin ng ating mga kabayan na may hawak ng baril, huwag na magpaputok ngayong New Year. Yeah, nakikiusap kami, no, lalo na sa mga lahat ng mga gun owners, yung program natin, no, ituloy natin yung good work natin na let's refrain from firing our guns on New Year's Eve. Alam ko, lahat kayo, you're all very responsible. Sana ituloy natin yung good work na to. And dun sa mga nagbabalak na magpaputok sa New Year, sana wag yun ang gawin. Yung mga nag-iisip naman yung kanilang loose firearm po, gusto ipalisensya, gusto mag-miyembro sa inyo, paano ho ba, attorney? Meron ho kaming website, dalawang website namin sa progun.ph tsaka sa Facebook, sa Progun Philippines Facebook, no? Pwede lang kayo mag-register doon and then you can already be our supporter. And doon sa mga paglilisensya ng baril, meron upcoming amnesty yung PNP na lahat ng mga loose or unregistered firearms o kaya yung mga expired firearms may pwedeng ipa-register. Tsaka mura yung walang penalty. Mas mura po. Walang penalty po. May amnesty ata ngayon, ano? Parating na po itong January o February. Kaibigan, ang atin pong nakasama sa atin ng kape muna ay si Attorney Ernesto Tabuhara, abogado po at kasapi, presidente ho ba kayo? Acting Secretary General. Acting Secretary Secgen ng Pro Gun Philippines. Magbabalik pa rin po ang inyong palatuntunan, Pambansang Almusal.